Magandang hapon po sa ating lahat. Ang ating mensahe ngayong hapon ay pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. At sa hapong ito tayo ay aabot na sa huling kabanata ng aklat. Magsisimula tayo sa chapter 5 verse 25 at tayo ay aabot sa chapter 6 verse 5. Galatians chapter 5 verse 25 hanggang chapter 6 verse 5. Muli, itong ang sulat ni Pablo ay kanyang isinulat upang i-address ang isang napakalalang problema na nangyari sa iglesia, at pinaniniwalaan nga na ito ang unang sulat na sinulat ni Pablo at unang sulat na nasulat sa bagong tipan, dahil ang nag-udyok nga nito ay isang pangyayari na very urgent in the church. Ang isang iglesia na pinangaralan ni Pablo sa Galacia ay malapit nang tumalikod sa Ebanghelyo. Noong una ay tinanggap nila ang mensahe ng kaligtasan. Sila'y sumampalataya kay Kristo at nakita nila na ito nga ang tanging paraan lamang upang makatanggap ng kapatawaran at maging katanggap-tanggap sa Ama. Ngunit dahil sa panggugulo ng ilang mga nagtuturo, mga Judaizer, ay sila'y nalito na alis doon sa tamang landas at handa na nga silang tumalikod. So, doon sa unang 4 chapters ay ito dinidefend ni Pablo with all his intellectual might. Ay ginamit niya talaga ang lahat ng argumento upang patunayan na ito lamang ang pwedeng tumayong tunay na ebanghelyo na hindi mapapalitan, hindi mababago, hindi pwede dagdagan. Ito lang ang daan para tayo ay maligtas. At pagdating nga sa chapter 5, dito naglabas na siya ng mga ano ang magiging tugon natin. Ganong ito ang tunay na ebanghelyo. At sa lahat ng nakita natin na imperative verb, halimbawa sabi niya, stand firm, yun yung una niyang binigay na utos. Ang lahat ng makikita natin, ito'y nauuwi sa believe in the gospel. Dahil nga, ang sitwasyon sa Galacia noon ay handa na silang talikuran ang kanilang pinaniwalaan. So hanggang chapter 5, paulit-ulit niyang sinasabi in many different ways, maniwala kayo sa kaligtasan, maniwala kayo sa pangako ng Diyos. Huwag kayong tumalikod dito, huwag niyo itong dagdagan. So sinabi niya, stand firm, do not return again to a yoke of slavery. Tapos sabi niya, tama na yung tinatakbo niyo dati, ba't kayo nagpalinlang? So meron doong imperative na ang tawag dito ay inferred imperative, na sinasabing tama na yung dati, bumalik kayo doon at magpatuloy kayo doon. At sinabi nga niya na walk by the Spirit, yun yung huli nating napag-aralan, na maliban sa we stand firm in the faith, we walk by the Spirit. At ang ibig sabihin pa rin ito ay sa ating buong pamumuhay, patuloy tayong sumampalataya lamang kay Kristo. At sa ating pananampalataya kay Kristo, ito ay namumuhay tayo or nagkakaroon tayo ng buhay mula sa banal na Espiritu. At dito na aabot na tayo sa chapter 6. Dito lalabas na yung ano nga ang gagawin mo. Ngayong tiyak ka na nga na buhay at hindi mo na dapat itong pag-alinlangan, hindi mo ito dapat dagdagan, hindi mo dapat isipin na kailangang may gawin ka pa para makatanggap ng buhay at pag-ibig ng Diyos. Ano nga ang gagawin mo sa buhay na ito na nakuha mo sa banal na Espiritu? At ito na ang sasabihin ni Pablo sa talatang ating pag-aaralan. Pakinggan nga natin ang sinasabi sa Galatians chapter 5 mula verse 25 hanggang chapter 6 verse 5. Ito po ang salita ng Diyos. If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ.
For if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. But let each one test his own work, and then his reason to boast will be in himself alone and not in his neighbor. For each will have to bear his own load. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, kami nga na nakatanggap ng kaligtasan mula sa iyo, ay naghahangad na sa aming buhay ay mamuhay kami ng naaayon sa iyong kalooban, ng nakaluluwalhati sa iyong pangalan, at hindi nakakatisod sa aming kapwa. Tulungan mo nga kami at turuan kung ano ang landas na dapat naming tahakin, ano ang paraan na dapat naming isagawa ito, at ano ang dapat na motibasyon na meron kami sa aming pamumuhay. Buksan mo sa amin ang pag-aaral ng salita na aming gagawin, nawa nga ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay lumiwanag sa amin kung ano ang katotohanan na gusto mong ituro sa amin, ano ang batas na ipinapakita mo sa amin na dapat naming sundin, at ano ang iyong pangako na dapat naming paniwalaan. Tulungan mo kami, Panginoon, maunawaan ang lahat ng ito sa aming pakikinig. Ito po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. So nandito na nga tayo sa chapter 6. Aabot tayo sa chapter 6 at magsimula tayo sa verse 25 at maaari natin itong ituring na talagang kadugtong noong paragraph sa chapter 6. Yung verse 25 ay magsisimula sa salitang, if we live by the Spirit, kung tayo nga ay nabubuhay sa Espiritu. At ito ay mahalaga na tandaan na ito ang konteksto ng ibibigay na utos sa atin ni Pablo. Ang utos na ibinigay niya sa atin ay, let us also keep in step with the Spirit. Tayo rin ay sumunod sa kanyang yapak. Yung salitang keep in step, minsan dahil English lang yung binabasa, ay mukhang ang tinutukoy ay parang isang sayaw. Dahil itong salitang keep in step ay madalas gamitin in ordinary language tungkol sa pagsunod sa beat, no? sa pagsayaw. So keep in step, parang sinasabi na ang banal na espiritu ay ginagabayan ka o pinapatnubayan ka sa isang sayaw, at para maging maganda ang inyong sayaw ay sumunod ka. So yung original Greek na word na ginagamit ay hindi actually pumapatungkol sa isang sayaw, kundi sa pagsunod sa isang march. No, sa isang military march, ikaw ay pipila at dapat kang sumunod. So ang pinapakitang larawan sa atin ay na nangunguna sa atin ang banal na espiritu. Siya'y gumagabay sa atin, pinapakita sa atin kung saan tayo dapat dadaan, saan tayo lalakad. Siya'y nauuna sa paglakad at tayo daw ay susunod. Itong salitang keep in step na ito ay ginamit din na tinranslate sa Romans chapter 4, follow the footsteps of Abraham. So may ganoong ibig sabihin na sumunod daw sa kanyang yapak. May nauuna sa atin, gagayahin natin kung ano ang kanyang ginagawa. So keep in step with the Spirit. At ito ay gagawin natin dahil tayo nga ay may buhay na mula sa Espiritu. At ito ang mahalagang pagkakaiba kasi mukha namang ang mangyayari ay susunod ulit tayo, magiging sunod-sunuran ulit tayo sa Espiritu. At hindi ba ang paulit-ulit na sinabi ni Pablo ay na huwag kang magpaalipin ulit. So doon sa chapter 5, ngayon you stand firm, huwag kang magpapaalipin ulit. Huwag kang magpapaalipin ulit, at yung paulit-ulit na sinasabi ni Pablo ay sa batas. At para bang yung batas sa buong binasa natin, mukhang pag batas ang iyong tinitingnan para maging batayan ng iyong pagkatanggap sa Diyos, ito ay mahihiwalay ka sa Diyos, mawawalay ka kay Kristo, mawawala ka daw sa biyaya, at ito ay pagkaalipin. Pero ito nga ay nasa konteksto ng if we live by the Spirit. Natanggap mo na ang buhay. Meron kang buhay na natanggap mula sa Espiritu, at kung wala yung Espiritu, ikaw ay patay. Hindi ka at all makakagalaw. Hindi ka magbubunga. At ang bumuhay nga sa atin, ang pinagmulan ng buhay natin, ay ang banal na Espiritu na natanggap natin nung tayo ay sumampalataya kay Kristo. Ngayon tayo sumampalataya kay Kristo, nabigyan tayo ng buhay, at nakaharap sa atin ngayon ang
ang banal na Espiritu na nagko-comfort sa atin, nagtuturo sa atin, at hindi ba dahil sa Kanya nga nagmula ang ating buhay ay malugod naman tayong susunod sa Kanya. Hindi bilang alipin, hindi dahil sa takot natin na baka mapahamak tayo kung hindi tayo sumunod, kundi ang mas malaking motibasyon ay dahil nakikita nga natin ito ang Diyos na nagligtas sa akin. At binibigay niya sa akin, tinuturo niya sa akin ang tunay na daan. At ang bunga na hinahangad niya sa akin ay pag-ibig, kaligayahan, kapayapaan. At kung ang susundin ko lang ay yung aking laman na nananatili pa rin sa akin, ang sabing kalalabasan nito ay kasalanan at kapahamakan sa kahulihan. So, makikita nga natin na ito ay hindi pagkaalipin muli. Babalik tayo sa Espiritu, titingin tayo sa Espiritu na nakangiti sa atin, na nagsasabi sa atin na tayo daw ay anak ng Diyos, na tayo ay adopted. He witnesses to us and to others and to God that we are the children of God. At itong Espiritu na ito, ang ating susundin, ito ay malugod nating gagawin. So ang buhay ng mananampalataya ay isang buhay ng pagsunod sa banal na Espiritu. Ito ay malugod na pagsunod sa banal na Espiritu at hindi pagpapaalipin sa banal na Espiritu. Minsan ginagamit ng salita na yon, halimbawa sa Philippians, ganun sinasabi ni Pablo, describes himself as the servant of Christ. At ang pagpapaalipin na ito ay nagpapakita rin, ginagamit niya mismo ang lingwahe na to to show na alipin man ako ng banal na Espiritu o ni Kristo, ito ay isang masayang pagkaalipin. So, ito ngang pagsunod na buhay natin, ito ay hindi tulad ng pagkaalipin sa batas, kundi pagsunod na malugod. So ito ang ating gagawin sa ating buong buhay. We must keep in step with the Spirit. We follow His lead, we follow His instructions on how to live. Ngayon, paano nga ito gawin? Dahil nga doon sa nababalot ng misteryo ang Spirit, ang banal na Espiritu ay madaming mga haka-haka na niyayakap lang ng mga tao agad tungkol sa kung paano mamuhay na pinangungunahan ng banal na Espiritu. Ayun nga, minsan, nabanggit ko rin last week na ang tingin ng pamumuhay daw sa banal na Espiritu ay hindi na meron kang mga sinusunod na kautusan, meron kang mga sinusunod na mga patakaran. Ang pamumuhay daw sa Espiritu ay mamumuhay ka ng malaya, aabangan mo lang yung udyok ng Espiritu sa iyo na either ibubulong sa iyo, ipapakita sa iyo mula sa langit sa pamamagitan ng kung anong kababalaghan o kung anong sign, or meron lang maramdaman mo na ito ang tama, itong mali, at maniniwala ka na lang na ito ay galing sa Espiritu, at pag sinabi sa iyo na or naramdaman mo tingin ko mali ito, tingin mo yun ay galing uli sa Espiritu. Ngayon, hindi ganitong superstitious at very unsure guesswork ang pamumuhay sa banal na Espiritu. At makikita nga natin pagdating sa verse 25 na ang pagsunod sa Espiritu ay hindi isang weird mystical experience. Nung pinakita niya ngayon in verse 26, ang mas konkretong itsura ng pamumuhay sa Espiritu, makikita natin na ito pala ay pagsunod sa Espiritu kung paano tayong makitungo sa isa't isa. Na ang itsura nito ay hindi na lumulutang ka, nagtatago ka sa isang kuweba or sa ilalim ng puno at naghihintay ng enlightenment. Ito ay namumuhay ka kasama ng iyong kapwa at may makikitungo ka sa kanila ng tama ayon sa iniuutos ng banal na Espiritu sa kasulatan. Sabi sa verse 26, "Let us not become conceited, provoking one another, envying one another." Muli, yung Greek ay may insight na naibibigay na hindi napapakita dito sa English translation. Kapag inuuna yung salita in Greek grammar, yun ay nagbibigay ng emphasis. At doon sa sentence construction ng verse 26, ang unang salita actually ay one another. At paulit-ulit na sasabihin niya yun, inulit nga niya one another.
one another, let us not provoke one another, let us not envy. Yun yung pagkakakonstruct at sinasabi na ang itsura ng pagsunod sa yapak ng Espiritu ay may kinalaman sa pakikitungo natin sa isa't isa, sa ating relating to one another. So, kung ating pag-aaralan ng mga sumusunod, ito'y lalong paglalahad kung ano ang itsura ng pamumuhay ng sumusunod sa yapak ng Espiritu. Ngayon, ang makikita natin, parang sinasabi, sumunod ka daw sa banal na Espiritu, pero ang sinabi sa iyo ay, ano ang hindi mo gagawin? No, sabi, sundan mo siya, tapos ang sumunod na verse ay, ito ang mga hindi mo gagawin. Ngayon, kailangan nating makita na actually napaka-helpful sa tao ang magkaroon ng restriction upang malaman mo ang iyong direksyon na tinatahak. Isa sa mga pinakaayaw kong mapuntahan at talagang iiwasan ko kahit nakahaba ang aking pagdadrive ay Commonwealth. No, yung Commonwealth, pagdating mo doon, ang pinakaayaw ko doon ay sa may circle pa lang ay may 4 ba o 5 lane, hindi ko alam. Basta ganun yung may 5 lane tapos wala masyadong pakialam yung tao kahit na may mga linya. Pero merong bahagi ng Commonwealth na talagang para sa akin ay isang chaotic space, biglang nawawala lahat ng lane. No, minsan 6 na o 8 lane yata ang kasya. Pagdating doon ay talagang napaparecite ako to follow your heart. Mga ganun ako sa pagdating sa area na yon. Tapos talagang babagal ako, hihintayin kong magkaroon uli ng lane. No, kasi ganito ang tao sa totoo lang. Meron tayong tingin natin ay ayaw natin na tayo pinipigilan, pero kapag ilagay ka naman sa isang lugar na walang restraint, hindi mo rin yun gusto. Ito ang dahilan kung bakit mas desperado ang pakiramdam ng tao kung siya'y nasa gitna ng dagat at wala siyang makita. Kasi ang lahat ng direksyon ay hindi niya alam kung saan siya pupunta, malaya siyang pumunta kahit saan. At kung ilagay mo rin siya sa disyerto at ang nakikita lang niya ay lahat buhangin, ay nawawalan siya ng pag-asa kasi hindi niya alam kung anong direksyon dapat siya pumunta. Walang naglimita sa kanyang kalsada. Pero kung ilagay mo siya sa isang lugar, kahit napakahaba pa, hindi niya makita yung dulo, pero may makikita siyang patutunguhan yung kalsada, ito ay hindi nagbibigay sa kanya ng despair. Meron siyang pag-asa na meron siyang patutunguhan. At itong ginawa ni Pablo at gawain talaga sa kautusan na nagbibigay sa atin ng mga pagbabawal ay parang pagpapakita sa atin kung ano yung daan na ating tatahakin. At dito nga, binigay sa atin ano ang 2 paraan kung paano tayo maging out of step with the walking of the Spirit, kung paano tayo malilihis doon sa pangunguna ng banal na Espiritu. At ito'y may kinalaman nga sa ating pakikitungo sa isa't isa. So sa una, tingnan natin kung ano ang tinuturo dapat ng banal na Espiritu na gawin daw natin tungkol sa pagtingin natin sa ating sarili. At pangalawa, ay meron siyang paggabay at pagtuturo kung saan, paano daw tayo makitungo sa iba. So yun yung one another, ang iyong sarili, paano mo tingnan ang iyong sarili, at pangalawa, paano ka makitungo sa iba. So una, tingnan natin kung anong tinuturo sa atin, paano daw natin tingnan dapat ang ating sarili. Ang sabi ay, let us not be conceited. Itong conceited ay translated by King James Version as vainglorious, at ito ay very literal translation of the Greek word na empty glory. Yun yung parang magkasamang word na ginamit, at para bang kumukuha ka ng papuri na hindi naman para sa iyo. Yun ang conceit. Kinukuha mo yun papunta sa iyo. At kung sinabi sa atin na sumunod daw tayo sa banal na Espiritu, so papunta siya sa isang direksyon, yung conceit ay maaari nating masabi papunta sa kabilang direksyon. Dahil ang tinuturo ng banal na Espiritu ay ibigin natin ang ating kapwa. Ang kanyang direksyon ay papunta sa iba. Nakatuon ang kanyang pansin sa kanyang kapwa, sa kanyang mga kapatid. Pero ang conceit papunta sa kanyang sarili. So papunta siya sa kabilang direksyon at yung kanyang paglakad bali
ay opposite noong nilalakaran ng banal na espiritu. So ito yung pagiging conceit. Mamaya ay ipapaliwanag niya ito sa verse 3. Sabi niya, ito ang isa pang itsura ng pagiging conceited. Sabi niya, if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. Yan ang pinaka-itsura ng conceited. Iniisip niya na he is something when he is nothing. Itong, again, yung word na when he is nothing is emphatic, na pinapakitang sa ito ay the actual situation of a person. At maraming talata at pangungusap si Pablo na sinasabi niya talaga tungkol sa kanyang sarili na I am nothing. So sinabi niya sa Romans 7, I know that in me, that is in my flesh, dwells no good thing. There is nothing in me that is good. So, at ganun din ay sumasang-ayon ito sa sinasabi ni Jesus tungkol sa mga taong wala sa Kanya. Sabi sa John chapter 15, kung sino ang wala sa akin ay hindi magbubunga, wala siyang buhay. Dahil siya ang true vine, ang paraan lamang para ikaw ay magbunga ay kung ikaw ay engrafted into the vine. At kung wala ka doon, hindi ka nagbubunga. So, ikaw ay nothing apart from Christ. At ang nangyayari, when He is nothing, wala naman talaga siya, iniisip na siya ay He is something. So, ito yung pagpapaliwanag ni Pablo kung ano ang pagiging conceit. At ito ay out of step with the Spirit, dahil nga ang gawain ng Espiritu ayon sa John chapter 14, nung pinakilala ni Jesus ang banal na Espiritu, dahil siya ay aalis na, I will send you the Spirit. He will convict the world of sin. Ang ipapakita ng banal na Espiritu, ang kanyang unang ginagawa, ay ipakita sa inyo na kayo'y makasalanan, na kayo'y nangangailangan ng kaligtasan, na kayo ngayon habang wala kay Kristo ay wala kayong buhay. Kayo'y patay at hindi kayo kayang magbunga, hindi nyo kayang gumalaw at all sa inyong sarili. So ito ang ginagawa ng Espiritu, ipapamuka niya sa atin na tayo ay makasalanan, pero ang nangyayari, iniisip natin, we are something when we are nothing. Ang isang paglalarawan nito ay makikita natin sa chapter dito sa 6:1, na nagbigay nga siya ng halimbawa ng isang pangyayari na kung habang sumusunod kayo sa banal na Espiritu, ang isa ay makita sa transgression. Ang konteksto nito ay sa church, kung makakita ka ng iyong kapatid na sinabi, caught in any transgression. At yung paggamit ni Pablo ng salitang transgression instead of sin, kasi di ba minsan yun ang common term din, na you catch someone in sin. Ang sin minsan ay generally tungkol sa karumihan, kakulangan, o yung kahinaan. Yun yung ipinapakita. Pero pag transgression ang ginamit ni Pablo, parang yung sinasabing isang krimen. Isang malinaw, kitang-kitang paglabag sa batas. Kaya siya transgression ay merong batas na hindi sinunod. So, ang sabi, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. So ang mangyayari kapag ang isang mananampalataya ay nakakita ng kapatid sa kasalanan, sa pagsuway, ay ito agad ay isang temptation ng conceit. Isang kakaibang bagay na simula verse 25 hanggang 6:5 ay merong babala, nagbibigay ng mga babala si Pablo na huwag niyong gawin. At babanggitin niya na merong isang tao na gumawa ng krimen or nahuli mo sa isang paglabag sa batas. Pero ang kanyang babala ay nandun sa magtatama sa kanya. So, yung kung ikaw ay isang mananampalataya na makakita daw ng isang nahulog sa kasalanan, nahuli mong sumusuway sa kautusan ng Diyos, namumuhay ng taliwas sa batas,
merong babala dito si Pablo at ikaw ang kanyang binabantayan ngayon. Kung lalapitan mo siya at itatama mo, you must restore him in a spirit of gentleness, at kanyang dinagdag, keep watch on yourself, lest you too be tempted. At ito nga ay yung bunga ito ng pagiging conceited na tingin niya he is something when he is nothing, kaya hindi siya nagiging gentle kapag nakakita siya ng natisod na kapatid or na nahuhuli sa paglakad. At isang paalala sa kanya, bantayan din niya ang kanyang sarili. Kung makilala lang niya na siya rin naman ay maaaring mahulog sa kasalanan na iyon, na siya rin ay marahil nahulog na sa kasalanan na iyon dati, at madali lang din na siya din ay mapunta sa kasalanan na iyon, hindi niya yun gagawin with conceit. Hindi siya magkakaroon ng conceit dahil lang lamang siya sa iba. So ito ang isang instance na nangyayaring nakakadagdag sa conceit ng isang mananampalataya kapag nakakita siya ng iba na parang nahuhuli sa paglakad. So ito ang pinapakitang tukso sa atin kung paano tayo napupunta sa conceit, which is out of step with walking in the Spirit, ay kapag tayo ay naghahambing ng ating sarili sa iba. Kung makita natin na tayo ay nakalalamang sa kaalaman, nakalalamang sa paglago, or nakikita natin ang kanilang kamalian, agad-agad ay pumapasok sa atin ang temptation ng conceit. At dito binibigay sa atin kung paano tayong dapat na mamuhay ng sumusunod sa banal na Espiritu, at yun ay pakinggan natin ang kanyang ministeryo na magpakilala sa atin ng ating kasalanan. Sabi niya sa verse 4, pagkatapos niya sabihin na, if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. But let each one test his own work, and then his reason to boast will be in himself alone and not in his neighbor. For each will have to bear his own load. Ito ay nagpapakita nga na kapag ikaw ay nagko-compare sa iba, tinitingnan mo ang iba at tingin mo ikaw ay lamang sa kanila sa kahit anong kaparaanan, madaling mapunta na isipin ikaw nga ay something when you are nothing. Sabi ni Pablo, tingnan mo, you test your own work, and then your reason to boast will be in yourself alone. Ngayon, ang dating parang wag ka maghambing, tapos dahil doon sa sinabing your reason to boast will be in yourself alone, mukhang tingnan mo na lang yung sarili, kung magaling talaga, di pagmalaki mo yon. Well, hindi yun ang tinutukoy ni Pablo. Kung titingnan natin 10 verses later, sasabihin niya sa verse 14, far be it from me to boast, except in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me, and I to the world. At isang binabanggit niya sa verse 13, kung paanong nagahambing yung mga Judaizer. Sabi niya na, even those who are circumcised do not themselves keep the law, but they desire to have you circumcised, that they may boast in your flesh. So, itong mga Judaizer na ini-impose sa kanila yung batas ni Moises, yung circumcision, ang nais lang nila ay patunayan na sila ay nakakalamang. Kami yung nauna at kayo ngayon ay sumusunod sa amin. Or either kami ang tumutupad, kayo ang hindi tumutupad. So, ang ginagawa lang nila sa kanilang pag-i-impose ng batas ni Moises sa kanila ay gusto nilang mag-boast in the flesh of another. At sinasabi ni Pablo dito sa ating teksto na tingnan nila, test his own work. At ang ibig sabihin niyan, kapag titignan mo ang iyong sarili ayon sa batas ng hindi naghahambing, alam mong ikaw ay walang ipagmamalaki. So, ang sabi, the reason to boast will be in himself alone, or para siyang, ito yung prinsipyo, subukan mo ngayon na magmalaki ka sa pamamagitan ng iyong sarili lamang at makikita mong wala kang maipagmamalaki kung ayon sa batas. At ang ipagmamalaki mo lang, sabi nga ni Pablo, ay si Kristo, ang cross of Christ na to which you have been crucified. So, ito ang daan para tayo daw ay
to be in step with the Spirit, ay pakinggan natin yung ministeryo ng banal na Espiritu na ituro sa atin ng batas. Ipakita niya sa atin yung kabanalan ng Diyos at sa ganung paraan ay makikilala natin ang ating pagkamakasalanan. At habang tayo ay nagmamataas, we are out of step with the Spirit kasi para tayong namumuhay na walang pagkilala na tayo din ay mga makasalanan. Titingin tayo sa ating mga kapatid, makikita natin ang kanilang mga kasalanan at magmamataas tayo na hindi nakikita na tayo din naman ay mga makasalanan. So ito ang pagiging out of step with the Spirit kapag ikaw ay conceited. At ang pagiging in step with the Spirit, bali, ay kung tayo ay conscious of sin instead of being conceited sa pamamagitan ito ng batas. And we also boast only in the cross. At ito ay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Tayo pa rin ay sa pamamagitan ng batas na tinuturo sa atin sa banal na kasulatan na inilalapat ng banal na Espiritu sa ating puso, nakikilala natin na tayo ay makasalanan. Pero hindi tayo iniiwan ng banal na Espiritu doon na tayo'y walang pag-asa, na tayo'y lugmok lamang na tayo ay makasalanan. Ituturo din niya sa atin ang daan ng kaligtasan na si Kristo. Ang kamatayan ni Kristo na nagbayad ng kasalanan at na siya na tumupad sa batas na kung tayo sumampalataya sa Kanya ay ilalapat sa atin ang katwiran niya. So ito ang pagiging in step with the Spirit when we listen to the Spirit's ministry of the Word na kinoconvict tayo of sin through the law and comforts us with the gospel. Pero maliban din sa ministeryo ng Spirit, kung napagtuturo niya kung sino tayo, ay ginagabayan din niya tayo kung paano daw natin tratuhin ang iba. At andito ginamit niyang salita ay let us not become conceited, provoking one another, envying one another. Itong salitang provoking ay actually itong dalawang salitang ito ay kung makikita natin ano ang pagkakapareho nila, bakit ito ang napili na salita ni Pablo, ay yung provoking ay gagawin ng isang tao sa mga tingin niyang mas mababa sa kanya. At yung envying ay gagawin ng mga tao sa mga tingin niyang mas mataas sa kanya. So yung salitang provoking ay ginagamit sa pag-describe kung anong ginawa ni Goliath nung siya'y nangahamon sa Israelites. Dahil siya'y malaki at tingin niya walang makatalo sa kanya, he provoked Israel. So nanghahamon siya, sige lumaban kayo sa akin. So yun ay provoking. At ito rin yung ginamit na salita ni Pablo as the general term to describe what fathers should not do to children. Do not provoke your children. So kapag ang isang tao ay may feeling of superiority sa iba dahil nga siya ay conceited, so he provokes his brother or his neighbor. At ang ginagawa naman kapag tingin niya ang isa ay nakalalamang sa kanya, meron siyang mga pagmamay-ari na wala siya, or meron siyang kahit kagalingan o kapurihan na wala siya, ang nangyayari, imbis na ikatuwa niya yon para sa kanyang kapatid, ay kinaiinggitan niya. So ito ang provoking and envying, at ito daw ang mga out of step with the Spirit. At makikita natin ito muli sa illustrated doon sa kanyang binigay na example, kapag meron kang nakitang kapatid na nagkakasala. Ang sabi ay, kapag siya daw ay nagkasala, the spiritual one should restore him in gentleness. Minsan merong mga interpretation dito sa you who are spiritual, as if sa church may mga spiritual people at merong mga hindi. So sinasabi na kapag nakakita ka ng isang nagkakasala, hindi siya spiritual, at ikaw yung spiritual kaya itama mo siya. Hindi yun yung ibig sabihin. Sinasabi nga niya na tayo ay namumuhay sa Espiritu. Ang iglesia, ang lahat ng mananampalataya ay nakatanggap ng banal na Espiritu. At
ang pinapaalala lang niya muli na ikaw, dahil ikaw ay nakatanggap ng Espiritu, ikaw ay isang spiritual person. Minsan actually kung literally translated, para siyang sinasabi, you who are spirit people should restore him by the Spirit whose fruit is gentleness. So, minsan ganoon ang translation ng verse na ito. Nakafocus talaga sa katotohanan na ang mga mananampalataya ay meron ng banal na espiritu. At ito daw ang ginagawa ng espiritu sa iyo kapag nakakita ka ng kapatid na nagkakasala. Ang gagawin mo ay lalapitan mo siya, you will restore him in a spirit of gentleness. At ang makikita natin na out of step with the Spirit, kapag nakakita ka ng kapatid na nagkakasala, ay yung unforgiving spirit, na ikaw ay hindi mapagpatawad, ikaw ay malupit sa kanya, sa kanyang kamalian. Ito ay out of step with the Spirit. Bakit? Una nga, dahil sinabi natin na ang Espiritu convicts of sin. So, ikaw, kinonvict ka niya of sin. So, dapat kapag nakakita ka ng kapatid na nagkakasala, hindi kalupitan or pagmamataas ang iyong nararamdaman, kundi simpatya, na makita mo na ito rin ay kasalanan na maaari mong kahulugan at lalapit ka sa kanya ng walang pagmamataas. At pangalawa nga, kaya out of step with the Spirit ang pagiging hindi mapagpatawad o pagiging malupit sa kapatid na nagkasala, ay dahil ayon sa fruit of the Spirit, isa doon ay gentleness, nandun din ang kindness, ang ang pag-ibig. So kapag tayo ay kung tayo ay spiritual at sumusunod tayo sa Spirit, titingin tayo sa ating mga nagkasalang kapatid with gentleness at hindi with an unforgiving spirit. At nakita nga rin natin na ang ginagawa ng banal na Espiritu ay nagtuturo kay Kristo. Ang banal na Espiritu testifies in your hearts that you are the children of God. At kung ang iyong kapatid ay isang mananampalataya, nahulog man siya sa kasalanan, he testifies to you that he is the children of God and he is an object of your love, which is your obligation. So, out of step with the Spirit kapag ang pagtingin natin sa ating mga kapatid na nagkasala ay hindi tayo nagpapalampas dahil tingin natin ito ang sabi ng kautusan at kung di ka sumusunod, lumilihis ka. Parang sabi nga kasi ay walking by the Spirit, nagmamarch kayo together. Pero biglang may isa na napatid, natisod, or biglang nawalan ng gana, or nalihis, napunta sa kabila, papunta sa ibang direksyon, at ang iniisip agad natin ay loko-loko yun. Or sige, iwan mo na yan, wala na siyang gana. Kapag ganito ang ating espiritu, we are out of step with the Spirit. Ang espiritu nga mismo ay gumagabay sa atin with patience and kindness kahit tayo ay makasalanan. At kung ganoon ang espiritu sa atin, ganoon ang Diyos sa atin na mga makasalanan, ganoon din tayo makikitungo sa ibang mga makasalanan. Isang paglalarawan nito na nangyari sa kasaysayan ng banal na kasulatan ay sa Acts chapter 10, noong unang natanggap ng mga Hentil ang banal na Espiritu. Noong una nga ay iniisip ng mga apostol or hindi pa makita ng mga apostol, na apostol na sila noon, ay hindi pa nila nauunawa ang lubusan na ang kaligtasan ay lalaganap maging sa mga Hentil. So ang nangyari ay pagdating sa Acts chapter 10 ay may itinuro ang banal na Espiritu kay Pedro na kailangan niyang pangaralan ng mga Hentil. At nung pinangaralan niya ay sila ay nakatanggap ng banal na Espiritu at talagang para walang pagdududa ay binigyan ng Diyos ang mga Hentil ng special sign na sila ay mag-speak in tongues. So, para kitang-kita ni Pedro at hindi siya magdududa ay natanggap nga nila ang banal na Espiritu. Simula noon, yun ang nagkumbinsi sa kanya na dahil ang Espiritu mismo ang yumakap sa kanila, kailangan ko rin silang yakapin bilang aking kapatid.
Ang nangyari nga, ang iglesia na hindi kasama ni Pedro, ang mga Hudyo ay medyo nahuhuli sa kanilang pagsunod sa Espiritu. Dahil nga nauna ang banal na Espiritu na yakapin ng mga Hentil. Ang iglesia noon ng mga Hudyo ay hindi pa nakakasunod. So sabi nila sa chapter 11, verse 3, na i-question nila ngayon si Pedro, ikaw ay nahuli kang nakikikain kasama ng mga hindi tuli, mga uncircumcised. At bakit ka sumasama dyan? Labag sa ating batas yan. Bakit mo sila wini-welcome at inaaprobahan ng kanilang buhay na hindi sumusunod sa batas? Pero ipinaglaban ito ni Pedro sa chapter 11 verse 17, at sinabi nga niya na nung nakita ko nga ang banal na Espiritu sa kanila, sino ako para humadlang sa banal na Espiritu? Na kung sila mismo ay kung banal na Espiritu mismo ang nag-testify sa akin, kumbaga, na sila ay kasama na nga sa sambayanan ng Diyos, sino ako para tumutol dito? Talagang ipinilit ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ipinamuka talaga kay Pedro, kasama na sila. Ikaw man ay wala pa doon, hindi pa umaabot sa pangunawa niya yon, ay talagang pinakita sa kanya, tingnan mo, nasa kanila ang banal na Espiritu, ibig sabihin tinanggap ko sila. At sa pagsunod ni Pedro, dahil nga siya ay masugid na sumusunod sa yapak ng banal na Espiritu, sabi niya, sino ako para humadlang diyan? At ganito ang isang halimbawa ng tunay na pagsunod sa yapak ng Espiritu, ang pagyakap sa mananampalataya. Bagamat sa ating pagtingin ay marahil at tingin natin sa kung anumang mga judgment natin ay merong pagkukulang kung sila ay mananampalataya at nagpahayag ng kanilang pagsisisi sa kasalanan, ang pagyakap kay Kristo bilang kanilang kaligtasan. Ito ay sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 12, walang makakagawa nito kundi ang isang taong tinulungan ng banal na Espiritu. So, banal na Espiritu ang nagpatotoo sa iyo na siya ay iyong kapatid, at parang sinasabi sa iyo, kailangan mo siyang tanggapin. At ito nga yung sinasabi na nangyari sa Romans chapter 14, na sa iglesia nagkaroon ng mga pagkakaiba dahil lahat man sila ay mananampalataya, ay naguhusgahan sila ng kanilang mga pagsunod. So, merong iba na tingin nila, hindi ito mga mananampalataya, hindi ko sila tatanggapin, at kaya nagkaroon ng paghiwalay. At sinabi sa kanila ni Pablo na sino ka para hindi i-welcome itong mga winelcome na ni Kristo. Kailangan mo silang kilalanin bilang iyong kapatid. At ito nga ang tukso din sa atin sa current na buhay ng iglesia. Minsan sa loob mismo ng isang lokal lamang na iglesia ay may pagkakaiba ang mga tao, whether sa politika or sa personality, sa preferences, kahit ano pa, ay maaaring magkaroon ng hidwaan dahil lang dito sa mga ganitong pagkakaiba. Pwede rin naman na mayroong isang kapatid na hindi pa kumbinsido, halimbawa sa Sabbath keeping, na paniniwala nga natin na totoo, or meron pa siyang ibang mga doktrina na hindi niyayakap, na tingin natin ay totoo naman sa banal na kasulatan, pero ginagawa natin itong batayan kung sila ba ay ating kapatid. Ang sabi nga sa atin ay kapag siya'y sumampalataya, siya ay iyong kapatid, nasa kanyang banal na Espiritu, ang patotoo ng Espiritu sa kanya at sa iyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ay na siya ay iyong kapatid na dapat mong ibigin. So ito ang pagsunod sa yapak ng Espiritu, ang pagyakap sa mga taong naiiba man sa iyo, may kasalanan man na kinamumuhian mo, pero kung siya ay may pagsisisi at pagyakap kay Kristo para sa kanyang kaligtasan, siya ay iyong kailangang kilalanin bilang kapatid at ibigin bilang kapatid. So ito ang binigay na salita ni Pablo na dapat daw natin gawin, bear one another's burdens.
maaaring ang tinutukoy niya dito ay hindi lamang yung magtulungan kung ito ba ay nahihirapan sa finances, tulungan mo siya, or ang iyong kapatid ay may kalungkutan, damayan mo siya. Ang maaaring bear one another's burdens na tinutukoy dito ay may kinalaman sa kanilang pagtupad sa batas, dahil binanggit nga dito yung batas bilang isang yoke na kailangan pasanin, at kapag nabibigatan ng isang kapatid sa kanyang sa isang kautusan na hindi niya matupad, tutulungan mo siya imbis na sabihin mong ito kailangan mo yang matutunang dalhin. Ang tinuturo sa atin dito, we bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Sa pamamagitan daw nito ay natutupad natin yung kautusan ni Kristo, ang batas ni Kristo, at ito ay tumutukoy doon sa hindi ito naiiba doon sa batas ni Moises or sa Ten Commandments, kundi ito yung espiritu ng lahat ng pinag-uutos ng Diyos na masasummarize nga sa itunuro ni Kristo, love one another as yourself. At yun ang fulfillment of the law. So sa pamamagitan nito na kung may pagkilala tayo ng ating kasalanan, hindi tayo magiging conceited, at ang mangyayari kapag tayo nakitungo sa ating mga kapwa na makikitaan din natin ng kasalanan o kakulangan, ay meron tayong simpatya at pag-ibig sa kanila, at sa ganitong paraan tayo ay in step with the Spirit. So ang nangyayari, meron tayong kakayanan nga to restore unerring brethren. Una, sa restoring ang erring brethren, nandito uli yung pagsunod sa Spirit in His Word. Una, sa pagkilala ng kanyang kasalanan, dahil yun nga ang ginagawa ng Espiritu na ipinapakita sa batas na ang kanyang ginawa, ang kanyang pagkakamali ay kasalanan. So kung makita natin ng isang taong ang ating kapatid na may pagkakamali, hindi dapat natin na takpan lamang or kalimutan lamang. Tingnan natin at makita natin kasalanan yun. Kasi yun nga ang tinuturo sa atin ng banal na kasulatan, ng banal na espiritu sa pamamagitan ng kasulatan. Pero hindi nga tayo magko-condemn lamang na hindi mo natutupad ang batas, kundi una, idadalin din natin sila kay Kristo, ipapaalala natin ang kaligtasan na kanilang sinampalatayanan. So maliban sa batas, ay imiministeryo din natin sa kanila ang ebanghelyo, ang pangako ng Diyos na ikaw man ay suway sa batas, sumuway ka man sa batas, merong kapatawaran, may kaligtasan sa kanyang biyaya at pangako. At pagkatapos nun, ang sabi nga ay restore. So pag ito ay restore, so yung tumigil maglakad ay palalakarin mo ulit. So ituturo mo din uli sa kanya yung batas at ipapakita mo kung saan siya dapat lumakad. At ngayon na mayroon na siyang kalakasan mula sa ebanghelyo, mula sa biyaya ng Diyos, ang paglakad nito, dahil nga meron siyang at napaalalahanan siya ng kanyang buhay sa Espiritu, ay may kakayanan at kaligayahan siyang muli na lumakad ng sumusunod sa kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng kasulatan. At ito'y magagawa mo with gentleness, dahil nga ito ay dinadala mo rin nga ang iyong reflection na ikaw ay makasalanan, and also yung hope and belief in the gospel na hindi naman siya wala ng pag-asa sa kanyang kamalian. Maaari nating makita yung parallel dito sa ending na sa chapter 6. Makukumpara natin ito doon sa simula. Sa simula ay may ganito ding similar formulation. Sinabi niya ay, if anyone preaches to you a different gospel, let him be accursed. So ito ay kapag iniba daw ang ebanghelyo, ay karapat dapat siyang sumpain. At ito nga ay pinamuhay ni Pablo, at pinakita rin niya na nung si Pedro man ay lumalakad against the truth of the gospel, dito sa chapter 2, sinabi niya, I stood to his face. So, for he stood condemned. Pero, bagamat if anyone is preaching a different gospel, he should be accursed,
Sinabi niya ngayon, if anyone transgresses the law, you should restore him in a spirit of gentleness. Sapagkat nga ang ebanghelyo, ang katotohanan nito ay isang pangako na ang mga sumuway man sa batas ay may kaligtasan sa biyaya ng Diyos, sa awa ng Diyos, sa kanyang pangako na sa pamamagitan ni Hesukristo, kung ikaw ay sumampalataya sa Kanya, meron kang kapatawaran at kaligtasan. Isang dapat nating matutunan dito na yung pamumuhay, paglakad ng pagsunod sa Espiritu ay hindi nga isang mystical experience na nagme-meditate ka lang all day, kundi isa itong very real, organic activity at sa pag-unawa nga ng historical church, lately lang naman ito nagkaroon ng madaming superstition na yung parang bubulong sa iyo ang espiritu. Ang pag-unawa ng church in history tungkol sa spirit ay na ito'y nakakabit sa kanyang salita at sa iglesia. Ang espiritu ay nasa salita at sa kanyang iglesia. Kaya halimbawa simula pa lang dun sa Apostles' Creed, bagamat sinasabi sa una, I believe in God the Father, creator of heaven and earth. Tapos may mahabang pagpapaliwanag tungkol sa pinapaniwalaan mo tungkol sa Ama. Sunod ay may pagpapaliwanag tungkol sa pinapaniwalaan mo tungkol sa Anak. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He rose again, died and was buried. He ascended to heaven and He seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. Pagdating sa Holy Spirit, ang babanggitin lang ay I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church. Na sa kanilang pag-iisip, dito gagalaw, dito mo maramdaman, dito mo ma-experience ang ministeryo ng Spirit sa iglesia. At maliban doon sa kanyang salita, sa Confessions of Faith ng Reformed, wala ka masyadong makikita na chapter on the Holy Spirit. Merong chapter on God sa ating confession, meron chapter on Christ, chapter 8, pero yung Spirit ay walang sariling chapter at sinasabi nila na meron namang 14 chapters para sa Kanya, simula doon sa kanyang ministeryo ng effectual calling hanggang sa pag-abot ng kanyang ministeryo sa iglesia. So ito ang pangunawa sa ministeryo ng Espiritu ay na ito'y nakakabit sa salita at sa iglesia. At makikita natin ito bilang pagtatapos doon nga sa isang kilalang talata na sinasabi sa Ephesians 5:18, be filled with the Spirit. No, ito ay isang utos sa atin na be filled with the Spirit. Paano ito ginagawa? At ngayon nga ay muli ang usual lang na pag-isip ay sige mag-pray ka, umupo ka sandali at pag naramdaman mong parang puspos ka na ng banal na Espiritu, yun ang pagiging filled. Pero ito ay dapat nating ihambing sa Colossians chapter 3 verse 16. At kung titingnan nyo, ang Ephesians 5:18, ang sinasabi, be filled with the Spirit. At ang susunod na mga talata ay tungkol sa singing psalms and hymns and spiritual songs. Tapos lahat ng susunod doon ay kung paano mamuhay at makitungo sa isa't isa. Kung titingnan nyo naman sa Colossians 3:16, ang sinasabi ay, let the word of Christ dwell in you richly. At ang lahat ng susunod ay kamukang kamuka nung lahat ng sinabi ni Pablo sa Ephesians 5:18. Singing psalms and hymns and spiritual songs, admonishing one another. And tapos lahat ng susunod ay mga pagtuturo na wives submit to your husbands, husbands love your wives. So makikita natin sa pag-iisip ni Pablo ay parang itong synonymous terms. Letting the word of Christ dwell in you richly ay medyo kapareho sa isip ni Pablo ay equivalent ng being filled with the Spirit. At ito ang paraan para tayo nga ay makakilala kung paano mamuhay ng sumusunod sa banal na Espiritu. Let us be filled with the word of Christ. This word is the ministry of the Spirit. The Spirit works in and through the word. At itong word na ito ay namiministeryo din hindi lamang sa ating sariling pagbabasa o pag-iisip tungkol dito. It is especially ministered to us in the context of the church, kung saan ito ay ipinapangaral, pinag-uusapan, inaawit, at ipinapamuhay. At dito natin dalhin itong isipin ang ating buhay bilang mananampalataya. Ngayong may buhay tayo sa banal na Espiritu, ang ating
gawain ay nakapalibot sa salita ng Diyos at sa kanyang iglesia, kung saan ginagabayan tayo ng banal na Espiritu kung paano mamuhay sa lahat ng ating gagawin sa buong mundo. Ito lamang po ang aking pangaral ngayon. Nawa nga ay sa mga darating na araw, patuloy tayong tumingin sa paggabay ng Espiritu sa kanyang salita at sa kanyang iglesia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong salita na nagpapaliwanag sa amin kung paano kaming mamumuhay dito na dito sa mundo ng kadiliman na maraming kalituhan at kasinungalingan. Ang iyong salita ay liwanag na nagtuturo sa amin ng katotohanan, nagtuturo sa amin kung paano maging maligaya, nagtuturo sa amin kung paano mamuhay ng naayon sa iyong kalooban at magbigay ng luwalhati sa iyong pangalan. Turuan mo nga kami, Panginoon, na habang kami nabubuhay sa mundo, makita namin na ang iyong salita ang sagot sa aming mga tanong, sa aming mga kalituhan. Ito ang magbibigay sa amin ng gabay kung ano ang dapat naming gawin, ano ang mabuti para sa amin at nakalulugod sa iyong pangalan. Turuan mo kami, Panginoon, na tumingin lamang sa iyong salita at mabuhay sa konteksto ng iglesia, na makita namin na ang iyong pagkilos ay sa pamamagitan rin ng aming mga kapatid, na ginagamit mo nga sila na ipangaral sa amin ang iyong salita, ipaalala sa amin ang iyong mga kautusan, ipaalala sa amin ang aming kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo sa mga panahon na kami ay nakakalimot. Salamat nga, Panginoon, sa lahat ng iyong pamamaraan na gabayan kami, maging sa pagkakataon na kami mismo ay nais nang umalis, na kami mismo ay nais nang lumayo. Ginagamit mo ang lahat, ang iyong salita, ang lahat, ang buong iglesia ay iyong kinakasangkapan upang kami muling matama at madala sa tamang landas. Nawa nga, Panginoon, ay magkaroon kami ng pagpapakumbaba na makinig sa banal na Espiritu, sa pagpapakilala niya sa amin na kami mga makasalanan, at nawa makita din namin ang katotohanan na ang aming kaligtasan at kaligayahan ay na kay Kristo lamang. Nawa nga ay patuloy kaming sumampalataya lamang sa pangalan ni Kristo, sa kanyang ginawang kaligtasan para sa amin, at naway hindi namin tingnan ang aming sarili na meron kaming maipagmamalaki, meron kaming maihaharap sa iyo o sa iba, kundi dahil nga sa aming kasalanan, si Kristo lamang ang aming mga kapitan. Nawa ay patuloy mo itong ipaalala sa amin sa araw-araw at sa linggo-linggo sa pamamagitan ng iyong salita at ng iyong iglesia. At sa lahat na ito ay binabalik namin ng pupurit pasalamat sa iyong pangalan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.